Magandang gabi po. Dumalo si dating Pangulong Nonoy Aquino sa pagtitipon sa People Power Monument sa paggunita sa ika-31 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Itinanggi niyang may kinalaman ng Liberal Party sa umano'y planong pagpapatalsik kay Pangulong Duterte. At mula sa People Power Monument nakatutok live si JP Soriano. GGP nagpapatuloy nga ang programa ng mga inorganisa ng iba't ibang grupo para gunitain ang ika-31 taong anibersaryo ng EDSA People Power 1. At GG, iba-iba nga ang panawagan ng mga grupong narito, pero karamihan sila sa kanila ay inabangan kung magsasalita sa entablado si dating Pangulong Noynoy Aquino na narito ngayon. At GGP kanina nga sa kanyang pagdalo nga sa pagdiriwang ng ika-31 anibersaryo ng People Power Revolution, itinanggi ni dating Pangulong Noynoy Aquino na ang Liberal Party ang nasa likod ng umano'y planong pagpapatalsik kay Pangulong Rodrigo Duterte. Naniniwala ang dating Pangulo Jiggy Pia na political persecution ang ginawa ng pamahalaan kay Senador Laila de Lima. Nag-aalo kami ng tulong tapos magdi-disturb. Kinukuha naman yata yun. Ito, aming pinakamataas na opisyal na nakaupo ngayon hanggang tinanggal sa kabinete. Nandun, at wala naman yata nagsabing hindi nakatulong. Naimbitehan si Aquino sa pagunita sa EDSA celebration sa Camp Aguinaldo kahapon, pero hindi raw siya pumunta matapos ang pag-aresto kay De Lima. Hamon niya sa Administrasyong Duterte, imbestigahan ang mga umano'y EJK. May mga namatay. Wala tayong death penalty. Walang proseso na magbibigay pahintulot sa pagpapatay. Yeah? So, hindi ba obligasyon ng gobyerno malaman lahat itong mga pumatay na ito at mausig dahil bawal yung pagpatay? Para kay Aquino, mahalagang magtipon-tipon ang lahat para ipaglaban ang demokrasya. Nang tanungin ng reaksyon sa sinabi ng Malacanang na dapat gawing simple ang selebrasyon ng EDSA Revolution, tila may pasaring ang dating Pangulo sa mga opisyal ng kasalukuyang administrasyon na nagsabing dapat mag-move on na lang. I'm not Martin Andanar and Norabella. I don't think I can comment on that. Dumalo rin sa pagtitipon ng ilang kaalyado ni Aquino sa Liberal Party, ilang performers at miyembro ng Bantayog ng mga Bayani Foundation. At GGP kanina nga nagkaroon ng konfrontasyon matapos tangkain ng ilang miyembro ng Duterte Youth na lumapit sa People Power Monument. Bit-bit pa ang isang banner na nagsasabi ng suporta kay Pangulong Duterte. Sinubukan daw umanong kunin ng banner ng ilang realista kaya't nagkainitan at nagkatulakan. Buti na lang naagapan ng mga anti-riot police at hindi nagpang-abot ang dalawang grupo. At yan muna ang latest mula rito sa EDSA People Power. Balik ko na sa iyo, Pia Jiggy. Maraming salamat, JP Soriano. Ito ang News TV Live. Dumalo si dating Pangulong Noynoy Aquino sa pagtitipon na inorganisa ng iba't ibang grupo sa People Power Monument bilang pagdiriwang ng EDSA 31. Imbes na dilaw, nakasuot ng kulay itim at pulang damit ang mga lumahok. Ito'y bilang pagtutol raw sa paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingin ng mga bayani at ang mga umano'y extrajudicial killing sa bansa. Dumalo rin dito ang mga taga-suporta ng nakakulong na si Senadora Laila de Lima. Sa panayam ng media kay dating Pangulong Noynoy Aquino, sinabi niyang dapat ipaglaban ng mga Pilipino ang karapatan ng bawat isa na mabuhay. Hinamon din ni Aquino ang gobyerno na imbestigahan ang mga umano'y EJK. Former President Benigno Aquino III hits the process of filing the drug cases against Senator Laila de Lima and the issuance of the warrant of arrest against her. De Lima is facing 3 drug cases before the Muntinlupa Regional Trial Court for allegedly benefiting from the drug trade inside the New Bilibid prison. In an interview during the EDSA People Power anniversary, Mr. Aquino says the court hearing on De Lima's case should first decide on jurisdictional issues before issuing any arrest warrant. As a non-lawyer, marami kayo tatanong. Noong nasa DOJ pa lang, may hirit si Secretary de Lima ng question of jurisdiction. Sabi niya, ang happy nitong tanggapan nito, sinabing guilty na ako, mga tauhan mo magtitingnan kung meron ba talagang probable cause para mahirap naman natin makitang walang bias. So, sa korte, pagkaintindi ko, nagtanong rin sila, hindi ba dapat sa ombudsman to? No? So, parang pagkaintindi ko, dapat yung, di ba mas logical, sasabihin ng West, no hukom, i-rule muna niya meron ba akong jurisdiction bago mag-issue ng warrant. Kasi yung warrant, sinabi na niyang meron akong jurisdiction. So, logical lang, dismiss na muna yung petition ko, i-dismiss, tapos doon maglabas ng nakakulang kautusan.
Meanwhile, former Senator Rene Sagisag says the drug cases against De Lima should be dismissed. He tells CNN Philippines the Duterte administration has prejudged the cases against the senator. Here, the president himself prejudges, Bit Aguirre prejudges, Calida prejudges. So what chances an individual have? To me, on that basis, the cases should be dismissed on the ground that it's a glaring, egregious mistrial. Presidential spokesperson Ernesto Abella gets back at critics who say the government has mistreated Senator De Lima. In a radio interview, Abella said, and we quote, "Everything was done objectively." He also denied Malacanang is out to suppress political dissent. Opposition frontliners, Liberal Party members, and Yellow supporters are among diverse crowds that take over the People Power Monument to mark the 31st anniversary of the EDSA People Power Revolution. Others who gather at the historic monument come from schools and universities, urban poor, socio-civic organizations, and private individuals. In one of his rare public appearances, former President Benigno Aquino III joins the celebration. Aquino encourages Filipinos to stand up for their rights and freedom to this day. Lalo sa nangyari nga po kay Laila, kaya pili ko dapat manindigan tayo dito sa pagtanggol ng mga karapatan natin lahat. For a long time, celebration na ginagawa natin. Ngayon medyo mas may dagdag na kailangan gawin maliban doon sa paggunita at pag-alala, pero pati na rin yung siguro paalala sa atin lahat. Kailangan hindi tapos ang laban kung hindi tayo handa magtanggol ng ating mga karapatan. The former president also denies any destabilization plot against President Rodrigo Duterte reportedly orchestrated by the Liberal Party. The August 21 movement and the coalition against the Marcos burial at the Libingan ng mga Bayani organized the celebration where Vice President Leni Robredo was also invited. Other Liberal Party senators Franklin Drilon, Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros, and Bam Aquino also graced the occasion. Nanumbalik yung ating demokrasya, napatalsik natin ng isang abusadong diktadura, kaya dapat ito ipinagdiriwang. Hindi ito usapin ng bukol, usapin ito ng selebrasyon. Senator Risa Ontiveros says she's not surprised that President Duterte did not participate in the celebration. Non-participation of the President, di naman ako nagugulat kasi nagawa na nga ni Presidente na patagong mailibing ang isang dating diktador sa libingan ng mga bayani. Patuloy niyang sinusuportahan yung historical revisionism project ng mga Marcos. Kaya consistent lang yung nakakalungkot na pagbabaliwala ng administrasyon sa isang appropriate na paggunita sa EDSA People Power Revolution. The Liberal Party senators also expressed their support for Senator Laila De Lima, who was arrested by the PNP CIDG on Friday for drug charges filed against her. Artists Noel Cabangon, Jim Paredes, and Between Escalante wrapped up the celebration by leading the singing of People Power Revolution anthems. Camila Abadisio, CNN Philippines. Voluntaryo at hindi pinilit ang mga nagpunta sa Quirino Grandstand bilang pagpapakita ng suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay ayon sa grupong nag-organisa ng Freedom Rally. Pinabulaanan rin ng DSWD na pinuwersa nila mga benepisyaryo ng 4Ps para sumama sa Pro-Duterte Rally. Nagbabalik si Julius Disamburon. Muling iginiit ng mga tagapangasiwa ng Freedom Rally and Vigil sa Quirino Grandstand at pawang sumusuporta sa adikain ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na voluntaryo, hindi pinilit at walang bayad ang mga dumalo sa pagtitipon. Ayon kay Bobby Brillante, kusang loob na pumunta sa Maynila ang iba't ibang mga grupo na pawang mula pa sa mga malalayong probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao makapagpakita lang ng pakikiisa sa administrasyong Duterte. Wala kami sinususpending klase katulad ng mga Catholic schools. Wala kaming inuobliga ng mga local government units. We could have used the Department of Interior and local government, but no, we did not do that. We are using all the political organizations that supported President Duterte, and this is organized by MI.
MRRD and ECC. We have to make sure that freedom is preserved. We have to make sure that democracy is strengthened, and it should not be lessened as we go on. Kaya kinakailangan nga dito ng people's support. Ilan din sa mga nakausap ng PTV News, pinatunayan na kusang loob silang sumama sa magdamagang pagtitipon kung saan kinilala nila ang tapang, malasakit at mabilis na serbisyong ibinibigay ng pamahalaan. Sino ba ang presidente ngayon na talagang may tunay na malasakit? Kaya po kami narito, hindi po kami binayaran dito upang pumunta sa rally nito para patunayan na ang 16 plus million voters ng President Rodrigo Duterte ay nandito pa rin at hindi namin siya bibitawan hanggang sa huling termino niya. Dahil ang kaniyang pinaglalaban ay para sa ating kinabukasan at kinabukasan ng ating mga anak. Kaya suportahan po natin at itigil po ang panggugulo, magkaisa po tayo. Huwag natin alungkatin yung nakaraan para makamove on tayo. Yung mga future, yun na lang ang pag-uusapan. Naniniwala din ang mga loyalista ng pamilya Marcos sa programa ng administrasyon kontra iligal na droga, korupsyon at kahirapan upang makamit na ang pag-usad ng bansa. Kasi kung walang ito yung korupsyon, matahimik tayong mamumuhay. So walang magtatangkang gagawa ng illegal katulad ng drugs. Kasi mag-drugs ka dyan, huling ka. Sa mata ng gobyerno, illegal din. Lalong-lalo na sa mata ng Jews. Illegal yan. Kumbaga tatawagin sa amin sa Muslim, haram. Nananawagan din ako sa mga kapatid nating Muslim at hindi Muslim. Huwag nating kagatin yung nakakasira sa ating lipunan. Pinabulaanan din ni DSWD Secretary Judy Taguiwalo na pinwersa ng ahensya na sumama ang mga beneficiaryo ng 4P sa Pro Duterte Rally. Paninindigan ni Secretary Taguiwalo, walang pambablackmail sa mga beneficiaryo para dumalo sa anumang political activity. At sa ilalim din daw ng kanyang pamumuno, pati sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang mga programa ng DSWD ay hindi kailanman magagamit sa kampanya o anumang political agenda. Para sa PTV News, Julius Disambron.